Isa itong channel mo, Sir Dave, sa mga pampalipas ko ng oras, lalo na kapag may ginagawa ako. Kaya naisipan ko din na ibahagi ang kwento ko. Ako nga pala si Arman, 27 na ako, tubong Sikihor. Lumaki ako sa isang maliit na baryo na hindi kalayuan sa isang lumang tulay na matagal nang pinag-uusapan ng mga matatanda dito sa amin. Ang sabi nila, may mga nilalang daw na nagpapakita roon sa gabi. Minsan tikbalang, minsan naman kapre. Pero para sa akin, kwento lang yon, panakot sa mga bata. Simula pagkabata ko, lagi kong naririnig ang mga usapan tungkol sa tulay na yon. Kapag may inuman sa kanto, hindi mawawala ang kwento tungkol sa mga nakakita raw ng malaking nilalang na may mahabang paa na tumatawid sa gitna ng tulay. Minsan naman, may nagsasabing may malaking anino na parang tao. Pero sobrang tangkad, nakaupo sa gilid habang naninigarilyo. Siyempre, hindi ako naniwala. Isang gabi, nagiinuman kami ng mga kaibigan ko dito sa may tindahan malapit sa amin. O sige Arman, ikaw na matapang. Subukan mo ngang dumaan sa tulay mamayang alas 12. Sabi ng kaibigan kong si Joel habang tumatawa. Tapos mag-video ka ha, sabi pa ng isa. Napailing lang ako. Sige, para matapos na yung kwento nyo, pupunta ako, sabi ko. Nagkatawanan sila, pero sa loob-loob ko, gusto ko rin talagang patunayan na walang katotohanan ng mga sinasabi nila. Bandang 11:45 ng gabi, nagpaalam na ako sa kanila. Sumakay ako sa motor ko at dahan-dahang nagmaneho papunta sa tulay. Tahimik ang kalsada. Halos walang ilaw maliban sa ilang mahihinang bumbilya sa mga bahay na malayo-layo pa. Habang papalapit ako sa tulay, napansin kong mas lumalamig ang hangin. Yung tipong kahit sanay ka sa gabi sa probinsya, parang may kakaiba. Huminto muna ako saglit sa gilid ng kalsada. Pinatay ko ang makina ng motor. Tahimik. Tanging mga kuliglig lang ang naririnig. Sa harap ko, kitang-kita ko ang lumang tulay. Simentado ito, makitid, at may maliliit na poste sa gilid. Sa ilalim ay isang mababaw na ilog na napapalibutan ng mga malalaking puno ng balete at akasya. Huminga ako ng malalim. Kwento lang to, sabi ko sa sarili ko. Pinaharurot ko ulit ang motor. Dahan-dahan akong umakyat sa tulay. Habang nasa gitna na ako, biglang humangin ng malakas. Parang may dumaan na malamig na hangin sa likod ko. Napatingin ako sa salamin ng motor. Wala naman. Pero may kakaibang pakiramdam na parang may nakatingin. Pagdating ko sa gitna ng tulay, bigla akong napansin ng isang bagay sa dulo. May nakatayo, isang maitim na anyo, matangkad, sobrang tangkad. Akala ko tao lang, pero habang papalapit ako, napansin kong iba ang tindig nito. Yung mga paa niya, parang masyadong mahaba. Napabagal ako. Biglang gumalaw ang ulo nito at doon ko nakita ang muka. Mahaba, parang kabayo. Nanlamig ang buong katawan ko. Tikbalang. Napapreno ako ng biglaan, pero bago pa ako makagalaw ulit, may naamoy akong amoy ng tabako. Mapait sa ilong. Dahan-dahan akong napalingon sa kaliwa. Sa may gilid ng tulay, sa ilalim ng isang malaking puno, may isa pang anino. Nakaupo, malaki, sobrang laki nito. At sa dilim, nakita ko ang pulang liwanag ng sigarilyo na hinihit-hit nito. Pagbuga ng usok, dahan-dahang lumitaw ang mukha nito. Malapad, mabuhok, at ang mga mata niya ay nakatingin mismo sa akin. Ngumiti ito. Kapre. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Nasa harap ko ang tikbalang. Sa gilid ko naman ang kapre. At pareho silang nakatingin sa akin. Pagkatapos, dahan-dahang napangisi ang tikbalang
at doon ko narinig ang unang salita nito. Akala mo, kwento lang kami. Doon ko na naramdaman na malaki ang pagkakamali ko sa pagpunta sa tulay na yun. At bago pa ako makabalik sa motor, biglang kumilos ang dalawang nilalang papunta sa akin. Hindi ko alam kung paano ako nakagalaw agad. Pero nang makita kong sabay na gumalaw ang tikbalang at ang kapre, bigla akong piniga ang silinyador ng motor. Umugong ang makina. Bigla akong humarurot palabas ng tulay. Pero sa likod ko, may narinig akong malakas na yabag. Hindi normal na yabag ng tao. Parang malalaking paa na tumatama sa simento. Sumilip ako sa side mirror at doon ko nakita yung tikbalang tumatakbo sa gitna ng tulay. Ang haba ng mga paa nito, kaya parang 2 hakbang lang niya ay kalahati na ng tulay. Habang yung kapre hindi tumatakbo, pero sa bawat hakbang niya parang lumalapit agad siya. Parang lumalaki, parang lumalapit ng hindi normal. Napamura ako. Puta! Lalo kong binilisan ng motor, pero biglang namatay ang makina. Hindi! Hindi! Sigaw ko habang paulit-ulit kong binubuksan ng motor, pero ayaw bumukas. Pero ang mga yabag sa likod ko, palakas ng palakas. Hindi ko na kinaya. Iniwan ko ang motor at tumakbo ako pababa ng tulay. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko, parang sasabog ang puso ko. Habang tumatakbo ako, naririnig ko ang hinga ng tikbalang sa likod ko. Mabigat, parang galit na kabayo. Ano lalaki? Narinig kong sabi nito. Hindi ka na matapang ngayon. Tumawa ang kapre, malalim, parang nanggagaling sa loob ng lupa. Tumakbo ka pa. Lalo kong binilisan ng takbo ko. Sa dulo ng kalsada, tanaw ko na ang mga ilaw ng baryo namin. May hinang bumbilya ng mga bahay, pero para sa akin, parang yun na ang huling tanging pag-asa ko. Habang papalapit ako sa maliwanag na parte ng kalsada, naramdaman kong palapit pa rin sila. Naririnig ko ang paghinga, ang yabag, ang tawa. Halos madapa na ako sa pagtakbo, pero hindi ako tumigil. Hanggang sa nakapunta ako sa unang ilaw ng baryo. At bigla, tumigil ang lahat. Wala na akong naririnig na yabag, wala na ring hangin. Dahan-dahan akong napalingon. Nasa may dulo ng dilim ng kalsada ang dalawang nilalang. Hindi na sila lumalapit. Ang tikbalang, nakatayo lang sa gitna ng daan, habang ang kapre naman ay nakatayo sa ilalim ng puno. Pareho silang nakatingin sa akin, at pagkatapos, sabay silang tumawa. Isang tawang hindi ko makakalimutan habang buhay. At sa isang iglap, nawala sila sa dilim. Napaupo ako sa gitna ng kalsada habang hingal na hingal. Makalipas ang ilang minuto, may lumabas na kapitbahay namin. Arman, ano nangyari sa'yo? Hindi na ako nakapagsalita. Tanging ang panginginig ng katawan ko lang ang sagot. Kinabukasan, binalikan namin ng mga kaibigan ko ang tulay para kunin ang motor ko. Nandun pa rin ito sa gitna ng tulay. Pero ang mas nakakatakot, may nakita kaming malalaking bakas ng paa sa semento. Hindi bakas ng gulong, hindi bakas ng tao. 2 uri ng bakas. Isa na parang paa ng kabayo at isa na sobrang laki, parang paa ng higante. Simula noon, hindi na ako dumadaan sa tulay na yon kapag gabi, at tuwing may nagtatanong sa akin kung totoo ba ang mga kwento tungkol doon, isa lang ang sinasabi ko. Kung gusto mong malaman, subukan mong dumaan doon ng alas 12 ng gabi. Pero sa loob-loob ko, umaasa akong wala nang susubok pa, dahil alam ko na ngayon, hindi lang kwento ang mga nilalang sa tulay na yon. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Barok. Tubong baryo sa isang liblib na lugar sa Siquijor. Tahimik ang buhay namin dito noon. Simpleng pamumuhay lang. Mga magsasaka, mangingisda, at nag-aalaga ng mga hayop tulad ng manok,
baboy at baka. Pero isang buwan bago mangyari ang lahat, may kakaibang bagay na nagsimulang mangyari sa baryo namin. Unang napansin yun ng kapitbahay kong si Mang Temyong. Isang umaga, nagpunta siya sa kulungan ng mga manok niya. Doon niya nakita na patay ang ilan sa mga alaga niya. Hindi kinain, hindi rin ninakaw. Pero ang mas nakakatakot, parang may kumagat sa liig ng mga manok. Halos walang dugo sa paligid. Akala namin noon ay aso o malaking bayawak lang. Pero ilang araw lang ang lumipas, si Mang Silo naman ang nawalan ng isang baboy. Nakita namin ito sa likod ng kubo niya. Patay, may sugat sa liig at halos wala ng dugo. Doon na nagsimulang kabahan ng mga tao sa baryo. Ano kaya yun? Tanong ng isa. Parang hindi hayop ang gumawa, sabi naman ng iba. Pero ang pinakamasamang nangyari ay makalipas ang isang linggo. Ang baka ni Mang Ramil, isa sa pinakamalaki sa baryo, ay natagpo ang patay sa damuhan. 3 kaming nakakita nun. Ako, si Mang Ramil, at si Joel, anak niya. Naalala ko pa ang itsura ng baka. Malaki itong hayop, pero biglang nanghina at bumagsak. May marka ng sugat sa leeg at gaya ng iba, parang naubos ang dugo nito. Napatingin sa amin si Mang Ramil, namumutla ang mukha niya. Hindi na normal ito, sabi niya. Doon nagsimula ang mga bulungan sa baryo. May nagsabing baka raw aswang ang may gawa. Una, ayaw ko pa maniwala, pero habang tumatagal, dumarami ang namamatay na hayop. Halos gabi-gabi, may nawawalan ng alaga. Manok, baboy, kambing. Hanggang sa isang gabi, nagtipon-tipon ang mga lalaki sa baryo sa harap ng maliit na tindahan. May mga dala ng bolo ang iba, may mga sulo na may apoy. Mukhang seryoso ang usapan. Hindi na ito pwedeng pabayaan. Kawawa ang mga alaga natin, sabi ni Mang Ramil. May isang matandang lalaki na tahimik lang kanina, si Mang Doro. Isa siya sa pinakamatagal nang nakatira sa baryo. Dahan-dahan siya nagsalita. May napansin ako, tuwing may namamatay na hayop, may isang tao na palaging wala sa bahay niya sa gabi. Nagkatinginan kaming lahat. Sinong tao? Tanong ko. Saglit siyang tumingin sa paligid bago siya sumagot. May pangalan siyang binanggit at nang marinig ng mga tao yun, parang biglang nagbago ang hangin sa baryo dahil ang tinutukoy niya ay isang lalaking matagal ng tahimik at bihirang makihalubilo sa amin. Isang lalaki na nakatira sa lumang bahay sa dulo ng baryo. At ayon kay Mang Doro, matagal ko nang pinaghihinalaan yon. Napahigpit ang hawak ko sa hawakan ng bolo ko. Halos ang iba naman ay lalo pang nagliyab ang galit sa mga mata. Kung siya ang aswang, ngayong gabi, malalaman natin, sabi ni Mang Ramil. At doon na pagdesisyonan ng mga taga-baryo, napuntahan ang bahay ng lalaking yun. Dala ang mga bolo at sulo nila. Bandang 11:00 ng gabi, nagtipon kaming mga lalaki sa gitna ng baryo. Mahigit 15 kami. Lahat may dalang bolo, kahoy at mga sulo na may apoy. Tahimik ang lugar. Tanging ang tunog lang ng mga kuliglig at mga mahina naming mga hakbang ang maririnig habang naglalakad kami papunta sa dulong bahagi ng baryo kung saan nakatira ang lalaking pinaghihinalaan namin. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung galit ba ang nararamdaman ko o takot. Malapit na tayo, bulong ni Mang Ramil sa akin. Tumango lang ako. Sa di kalayuan, nakita na namin ang bahay. Isang lumang bahay na gawa sa kahoy at yero. Halos natatakpan na ito ng mga puno at damo sa paligid. Walang ilaw, walang ingay. Pero habang papalapit kami, may kakaibang pakiramdam na parang may nagmamasid sa amin mula sa dilim. Handa na kayo?
Tanong ni Mang Ramil habang mahigpit ang hawak sa bolo niya. Sabay-sabay kaming tumango. Kung aswang siya, ngayong gabi, matatapos na to. Dahan-dahan kaming lumapit sa bahay at ang mga sulo namin ang tangi naming liwanag sa madilim na paligid. Hanggang sa makarating kami sa harap ng pintuan. "Lumabas ka," sabi ni Mang Ramil, pero walang sumagot. Sinipa niya ang pintuan. Bumukas ang pinto. Agad kaming pumasok. Pero nang ilawan namin ng sulo ang loob ng bahay, walang tao. Wala yung lalaki. Walang kahit sino. Tanging ang mga lumang gamit lang ang nandun. Isang kama, isang mesa, at ilang lumang damit. "Nasaan na siya?" tanong ng isa sa amin. Lumibot kami sa buong bahay. Sinilip ang likod, ang kusina, ang ilalim ng bahay. Pero wala talaga siya. Parang bigla na lang siyang naglaho. Napakamot sa ulo si Mang Ramil. Baka tumakas. Baka nakita tayong paparating. Pero habang nakatayo ako sa loob ng bahay, may napansin ako sa sahig malapit sa pintuan sa likod. May parang itim na marka sa lupa. Parang bakas. Hindi ko masabi kung ano pero parang bakas ng paa na hindi normal. Napailing ako at hindi na nagsalita. Pagkatapos ng gabing yun, umuwi na kami sa kanya-kanya naming bahay. Hindi na namin nakita ang lalaking yun kailanman. Nawala na siya sa baryo at hindi na bumalik. Pero ang mas kakaiba, simula ng gabing yun, wala nang hayop na namatay sa baryo namin. Wala nang nawawalang manok at mga namamatay na baboy. At lumipas ang mga buwan, naging payapa na sa amin. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung siya nga ba talaga ang aswang. Wala ring nakakita kung saan siya nagpunta. Pero may isang bagay akong sigurado. Noong gabing yun, habang nakatayo kami sa loob ng bahay niya, may narinig akong mahina na parang tawa sa labas ng bahay. Mabilis akong lumingon noon, pero ang nakita ko lang ay dilim ng kagubatan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyaring yun sa baryo namin. Ako si Mitch, taga Siquijor. Lumaki ako sa isang maliit na baryo na malapit sa ilog. Doon kami sanay maglaba dahil malinis ang tubig at tahimik ang lugar. Simula bata pa ako, doon na talaga kami pumupunta ng mga kapitbahay para magbanlaw ng mga damit. Minsan, sabay-sabay kami. Minsan naman, mag-isa lang kung walang ibang tao. Isang hapon, bandang 4:00, nagpunta ako sa ilog para maglaba. Medyo makulimlim ang langit at malamig ang hangin. Tahimik ang buong paligid. Wala akong kasabay na naglalaba noong araw na yon, pero sanay naman ako, kaya hindi ko na yon pinansin. Bit-bit ko ang batya ng mga damit at sabon habang naglalakad sa makitid na daan pababa sa ilog. Pagdating ko ron, umupo ako sa malaking bato na karaniwan kong pinaglalabhan. Inilapag ko ang batya at nagsimula ng magkuskus ng mga damit. Sobrang tahimik ng lugar. Ang maririnig lang ay ang tunog ng agos ng tubig at ang paghampas ko ng basang damit sa bato. Normal lang naman ang lahat nung una, pero habang naglalaba ako, may napansin akong parang maitim na bagay na lumulutang sa gitna ng ilog. Noong una, akala ko kahoy lang na inaanod ng agos. Hindi ko agad pinansin, pero habang tumatagal, napansin kong dahan-dahan itong lumalapit sa pwesto ko. Huminto ako sa pagkuskus ng damit at tumingin sa tubig. Unti-unti kong nakita ang hugis nito. Mahaba, parang may takip. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko nang ma-realize ko kung ano yun. Kabaong. Isang kabaong na lumulutang sa ilog. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit may kabaong doon. Wala namang sementeryong malapit sa ilog namin. Habang nakatitig ako,
Napansin kong dahan-dahang umiikot ang kabaong sa tubig para bang tinatangay ng agos. Pero ang nakakatakot, malapit ito sa pwesto ko. Parang may narinig akong mahinang kaluskos sa loob. Parang may gumagalaw. Doon na ako tuluyang natakot ng sobra. Hindi na ako nag-isip. Iniwan ko ang batya, sabon at lahat ng nilalabhan ko. Tumakbo ako paakyat ng daan pa uwi sa bahay namin. Halos hindi ako makahinga sa sobrang takot. Pagdating ko sa bahay, sinabi ko agad sa pamilya ko ang nakita ko. Sa una, akala nila nagbibiro lang ako. Pero nakita nila kung gaano ako kaputla at nanginginig. Kaya nagpasama ako sa dalawa kong pinsan para balikan ng ilog at kunin ng mga naiwan kong damit. Habang naglalakad kami pabalik, kabado pa rin ako. Parang ayoko talagang bumalik doon. Pagdating namin sa ilog, nandun pa rin naman ang batya at ang mga damit ko sa may bato. Pero wala na ang kabaong. Tahimik ang tubig, walang palutang-lutang. Parang wala nangyari. Tumingin-tingin pa kami sa paligid, baka nandun lang pababa. Pero wala kaming nakita kahit anong bakas. Doon ako lalong natakot. Simula noong araw na yun, hindi na ako naglabas sa ilog mag-isa. At hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang kabaong na yun na dahan-dahang lumulutang papalapit sa akin, hindi ko pa rin maiwasang magtanong kung ano kaya ang nasa loob nito. Hello po Sir Dave. Ako po si Jessa. 23 taong gulang. Matagal ko nang gustong makapunta sa Siquijor dahil may mga narinig akong kwento tungkol sa mga tagong magandang beach doon. Malinaw ang tubig, puti ang buhangin at tahimik. Kaya nang magkaroon ako ng bakasyon, doon ko napiling pumunta. Pagdating ko sa isla, napakaganda ng lugar. Ang araw ay maliwanag, ang dagat ay kumikislap sa liwanag ng tanghali, at ang simoy ng hangin ay malamig at kaaya-aya. Napili ko ang isang maliit na hotel malapit sa baybayin. Simple pero malinis at mukhang perpekto para sa ilang araw na pahinga. Sa unang gabi, matapos kong kumain sa malapit na kainan, bumalik ako sa kwarto at agad na nag-relax. Ngunit habang naglalagay ako ng lotion, may napansin akong kakaibang pakiramdam. Parang may nakamasid sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero nakaramdam ako ng kilabot. Pagkalipas ng ilang oras, nakatulog na ako. Ngunit bandang hating gabi, nagising ako sa tunog ng yabag at kaluskos sa hallway sa labas ng kwarto. Tahimik ang hallway, maliban sa tunog na yon. Umupo ako sa kama, hinawakan ng kumot at pilit na sinubukang huwag pansinin. Ngunit habang tumatagal, mas lumalakas ang tunog. May parang naglalakad sa sahig sa itaas ng kwarto at minsan parang merong humihinga sa labas ng bintana. Tinignan ko ang bintana. Wala namang tao. Ngunit may anino sa teres ng hotel. Parang may tumitingin sa akin mula sa dilim. Pinilit kong sabihin sa sarili ko na baka imagination ko lang. Pero hindi ko matanggal ang kaba sa dibdib ko. Lumipas ang mga oras, halos hindi na ako nakatulog. Paulit-ulit kong naririnig ang mga kaluskos. Parang may maraming nilalang na nakamasid sa akin sa bawat sulok ng hotel. Naisip kong baka ako lang ang nakakaramdam nito. Kaya nagdesisyon akong buksan ng TV. Pero ramdam ko pa rin ang presensya. Kinabukasan, nagpunta ako sa reception. Tinangka kong i-report ang mga kakaibang nangyari. Pero ang staff ay ngumiti lang at sinabing may ibang bisita rin daw na nakakaranas ng ganito paminsan-minsan. Hayaan nyo na lang po yun, ma'am. Hindi naman kayo gagalawin nun. Pero sa loob-loob ko, alam ko, hindi basta imagination ang naramdaman ko. Ang gabing yun sa hotel sa Siquijor ay sobrang kakaiba at hindi ko malilimutan. Hindi ko na tinapos ang bakasyon ko. Kinabukasan, agad ako nag-impake at umuwi sa Maynila. Kahit nakaalis na ako sa syudad, paulit-ulit sa isip ko ang tunog ng kaluskos, ang yabag sa hallway
at ang nakamasid sa akin sa dilim ng hotel. Hanggang ngayon, tuwing naiisip ko ang bakasyon na yun, ramdam ko pa rin ang kilabot. Isang karanasan na hindi ko makakalimutan kahit ilang taon pa ang lumipas. Ako si Winwin, 19 years old. Nagbakasyon ako sa Siquijor para magstay sa bahay ng lola ko sa isang liblib na baryo. Excited ako sa simula, malayo sa ingay ng Maynila, at mukhang perfect ang ilang araw na pahinga. Pagdating ko sa bahay ng lola ko, ramdam ko agad ang kakaibang pakiramdam ng lugar. Matanda na ang bahay, gawa sa kahoy at yero. May maliliit na beranda sa harap at mataas na kisame. Ngunit sa gabi, iba ang aura ng bahay. Pagdating ng unang gabi ko, doon ako pinapatulog sa lumang kwarto sa ikalawang palapag. Medyo nahihirapan ako dahil mainit, pero okay lang. Hanggang sa humiga na ako at pumikit. May narinig akong kaluskos sa bubong. Akala ko nung una, baka ibon o daga. Pero paulit-ulit ang tunog, parang may naglalakad sa bubong. Huminga ako ng malalim at sinubukang huwag pansinin. Ngunit habang tumatagal, lumalaki ang mga tunog. May mga hakbang, parang umiikot, at kahit minsan, may tunog na parang buntong hininga o malalim na ungol. Nahulog ang unan ko sa gilid ng kama at mabilis ko itong pinulot. Nang lingunin ko, parang may anino na dumaan sa kisame, pero agad itong nawala nung tinignan ko ng diretsyo. Habang tumatagal ang gabi, halos hindi na ako makatulog. Paulit-ulit kong naririnig ang mga hakbang at kaluskos. Minsan parang may dahan-dahang naglalakad sa tabi ng dingding. Minsan parang may bumabangon sa bubong. Pero makalipas ang ilang oras at dahil sa takot, nakatulog ako. Kinabukasan, ikwento ko ito sa lola ko habang nagkakape kami. Tumawa lang siya. Ay nako, Winwin, wag mo napansinin. Hindi naman sila nananakit. Mga nilalang lang yun na naglalakad sa bubong natin, sabi ni lola. Hindi man ako nakontento sa paliwanag niya, pinilit ko na lang ang sarili ko na huwag pansinin yun. Nagpa siya akong mag-stay pa rin ng ilang araw sa bahay ng lola ko. Pero sa bawat gabi, palagi akong may pakiramdam na may nakamasid sa akin. Makalipas ang ilang araw, bumalik ako sa Maynila. Pero kahit nakauwi na ako, hindi ko pa rin makalimutan ang gabing yun. Pasensya na po kung medyo maiksi ang kwento ko. Pero hanggang dito na lang po. Salamat. Unang gabi ko bilang assistant ng embalsamador. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jake. Hindi ko talaga pangarap ang trabahong to. Kailangan ko lang ng pera. Sabi ko sa sarili ko, trabaho lang. Katawan lang yan, hindi na buhay. Walang dapat ikatakot. Pero mali ako. Tahimik ang funeral parlor pagsapit ng hating gabi. Ang ilaw kulay puti at malamig ang lugar. Yung tipong parang ayaw kang patulugin. Ang tanging tunog lang ay ang ugong ng mga freezer ng bangkay sa kabilang kwarto. Kasama ko si Mang Ernesto, veteranong embalsamador. Kalmado siya. Ako naman, unang gabi pa lang, ramdam ko na agad ang bigat ng hangin. Bandang 12:00, habang naglilinis ako ng gamit, may narinig akong katok. Mahina, 3 sunod-sunod. Napatingin ako sa freezer area. Akala ko imahinasyon ko lang. Pero maya-maya, may katok ulit. Mas malinaw na, tapos mas malapit. Nilapitan ko si Mang Ernesto. Sir, may naririnig po ba kayong katok? Tumango lang siya, parang sanay na. Baka lumalaban lang sa lamig ang bakal, kaya tumutunog.
sabi niya. Pero hindi bakal ang tunog. 2:00 ng madaling araw, mag-isa lang ako sa freezer area. Si Mang Ernesto nasa kabilang kwarto. Doon ko narinig ulit ang katok. Mas malakas na. Galing sa isang partikular na freezer. Lumapit ako. Nanginginig ang kamay ko. Tinawag ko si Mang Ernesto. Dumating naman siya. Walang kaba sa mukha niya. Binuksan niya ang freezer. Wala. Walang bangkay. Walang laman. Malinis at tahimik ang loob. Wala ka namang makikita. Sanayan lang yan. Hayaan mo na lang. Isinara niya ang pinto at umalis na parang wala nangyari. Pagtalikod niya, may kumatok na naman 3 beses. Napaatras ako. Siguradong galing sa loob. Tinawag ko ulit siya. Binuksan ulit ang freezer. Pero wala pa rin. Bago niya isara, may napansin ako. May bakas ng kamay. Parang may kumatok mula sa loob, papalabas. Hindi ko na sinabi. Hindi ko na kinaya. Bandang 3:00, mas lumakas ang mga katok. Hindi na pa isa-isa. Parang may nagpupumilit makalabas. Hindi ko na maramdaman ang paa ko sa sobrang lamig at takot. At saka ko narinig ang boses. Mahina, parang galing sa loob ng bakal. Napatakip ako ng tenga, pero narinig ko pa rin. Nang buksan ulit ni Mang Ernesto ang freezer, wala pa ring laman. Pero ako, may nakita ako. Hindi buo, hindi malinaw. Isang anyo na nasa loob. Nakayakap sa sarili. Tapos nakatingin sa akin. Nang magsara ang pinto, nakita kong nakangiti siya. Hindi ko na tinapos ang shift ko. Paglabas ko ng funeral parlor, may bakas ng kamay sa loob ng pinto. Mula sa loob palabas. Kinabukasan, hindi na ako pumasok. Tinawagan ako ni Mang Ernesto 1 beses, pero hindi ko na sinagot.